May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang baka at isang baboy na magkaibigan. Nung minsan daw, itong baka at baboy ay nag-uusap. Nilapitan daw ng baboy kung kaibigan niyang si baka dahil nagseselos siya, naiinggit siya. Ano po ang sabi nitong baboy? Bakit ikaw, baka, mahal na mahal ka ng mga tao? Habang ako naman, kinamumuhian ako ng mga tao. Iniiwasan nila ako. Nandidiri ang mga tao sa akin. Habang kung titignan mo naman, lahat-lahat binibigay ko sa mga tao. Inuubos nila ang buhay ko. Buong katawan ko, nililitsyon nila. Ang tenga ko, ginagawa nilang sisig. Ang aking laman loob, ginagawa dinuguan. Ang aking paa, ginagawang crispy pata. Ang aking balat, ginagawang chicharon. Lahat naman binibigay ko sa mga tao, pero pag dumadaan ng mga tao, nakatakip ang ilong nila. Pag nakikita nila ako, ayaw nila ako lapitan. Pero ikaw, mahal na mahal ka nila. Anong binibigay mo? Gatas lang. Bakit? Alam niyo po, napakaganda ng sagot nitong baka. Sabi niya, alam mo, ang mahalaga sa mga tao ay yung pagbibigay mo habang buhay ka pa. Hindi yung pagbibigay mo kapag namatay ka na. Isn't that true? What really matters in this life is your giving while you're still alive. Not your giving when you have died. Because relationships are more important than the gifts. Amen? Walang kwenta ang regalo kung walang pagkakaibigan, kung walang ugnayan, kung walang pagsasama. Amen? My dear friends, there are two kinds of people in the world. First are the pig givers. But second are the cow givers. Ang tanong po, ano kayo sa dalawa? Are you a pig giver or are you a cow giver? Who are the pig givers? Sila po yung mga nag-iipon na nag-iipon, nagtatago, sinasarili, yung grasya, yung kayamanan, yung ari-arian. Magbibigay lang yan pag pinagsawaan na. Yung pagkain, yung gamit. Magbibigay lang yan pag meron silang sobra. Magbibigay lang yan pag nasira na yung gamit, yung pagkain. Ugaling baboy. Hindi po ba? Are you a cow giver? Sila po yung mga tao na kahit walang pera, pag lumapit ka sa kanila, tutulong at tutulong sila. Sila yung mga kahit na may sakit, inaalala yung ibang tao. Sila yung mga kahit na nalulungkot, nakangiti, at walang ibang ninanais kung hindi magpangiti at magpasaya sa iba. Sila yung mga tao na parte na ng buhay nila, ugali talaga nila. Yung pagbibigay, napakabait na mga taong yan. Ugaling baka, tahimik na nagbibigay. Hindi po kamukha ng mga baboy. Hindi po ba? Bago magbigay yan, mag-iingay. Ipaparinig sa lahat ng mga tao na kinakatay sila. Ano po kayo sa dalawa? Are you a pig or are you a cow? In other words, are you a taker or are you a giver? My dear friends, God invites us today not to be a pig or a cow, but more importantly, God is inviting us to be like Jesus. And who is Jesus? Jesus is a life giver. Kung binigyan ka ng buhay ng Diyos, para saan ang buhay na yan? Hindi lang para magpabusog, hindi lang para mangolekta, hindi lang para mag-ipon. Kung binigyan ka ng buhay ng Diyos, ikaw ay inaanyayahan niyang magbahagi, magkaloob, magbigay din sa iba. Ano po ang pinapahayag ni Jesus sa ating ebanghelyo? Jesus said that I am the living bread that came down from heaven. And the bread that I give is my flesh for the life of the world. Sabi niya, pag kinain natin siya, tinanggap natin siya, mabubuhay tayo.
Pero kung hindi ang Diyos, ang iyong hinahanap, ang iyong tinatanggap, ano daw ang iyong makukuha at mararanasan? Kamatayan. Unlike the ancestors of the Jews, the Hebrews, they ate manna in the desert and they died. Yan po ang sabi ni Jesus. Pero ang mabuting balita, ang Diyos na buhay, nagkakaloob ng buhay sa atin. Sana pag tinanggap mo, wag lang manatili sa iyo. Dahil kung tanggap ka ng tanggap, nag-iipon ka na nag-iipon, kumukuha ka ng kumukuha, anong nagiging kamukha mo kung hindi ang baboy? Amen? We are not called to be pigs, but we are called to be like God, to be like Jesus. My dear friends, the wisest thing that you can do today is to give.